Magandang araw mga kahatol at welcome sa Battle Hatol Season 2 Bara at Balarila Under Observation. Para sa episode na to, episode 2, yes, ang ating laban ngayon ay Zenluk versus Zaki, pero tandaan, observation lang ito at hindi pa ito ang final na hatol. Tingnan natin kung anong mga linya ang tatama, anong tayutay ang lulutang, at kung may laman ba ang bar nila pagdating sa Balarila. Kaya huwag muna kayong bibitaw dahil sa ikalawang bahagi ng video, babalikan ko kayo para sa mas malalim na breakdown ng mga takeaways at puntos. Kaya hawak lang at magsimula na tayo. At syempre gusto ko pa rin palaging i-shoutout Boss Enigma, makikihiram lang po ng video. Gusto kitang mahalin, pero hindi pa pwede. Gusto kitang angkinin, pero hindi po pwede. Gusto kitang iyagapin, pero hindi talaga pwede. Bakit, oh bakit? Puro flip top ka kasi. Second side 14, dito pa rin, Metro 10 Pasig, pang-apat na laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, buong Flip Top staff. Happy birthday belated, happy birthday nga pala ulit kay CJ. Shoutouts Boss D, lahat ng mga nag-ingress kanina pang madaling araw. At Flip Top, mag-ingay para sa parating nating laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab natin. Hype Beat, abangan nyo yung mga bagong disenyo pero marami pa sila dyan, mga kahit hindi represent collab mismo, silipin nyo yan, solid yan. High Minds syempre, Real Jokes Clothing, lahat ng tulong at suporta, lahat ng mga represent collab. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City, represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Zenluk. Kung ang iyong nais Silipin nyo rin yan, bagong labas na disenyo di Zenluk Lyricismo shirt. At sa kaliwa naman, Pasig City, represent para sa inyo lahat. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. nagsusulat lagi ng dilat. At yun, syempre, silipin niyo yan. Baby Jack Apparel, mabagong disenyo rin nila. Crown Manila, salamat palagi at palagi. At nanalo ng coin toss, si Zaki. Pinili niya mauna, si Zenluk. Tig 2 minuto dapat, 5 ang urado natin. Pakinggan natin, unang banat, Isubuhay 2025, second side 14, Zenluk. Diba? Sa puso ng Mindanao ang aking langit at santuaryo. Nagpapausok ng lumboy habang nagbabasa ng dyaryo. Kaunting meditasyon at katahimikan sa aking kwarto, nagawa ko lagyan ng kulay at palamuti ang iyong obituaryo. Kumakarera ka sa hip-hop at ngayon rapper to par. Pero dati gusto niya maging drug lord, mala Pablo Escobar. Tas bukas, boksingero naman. Naliligaw ka ng gusto sa loob ng ginawa kong kabaong, yun ang lugar mo sa mundo. Sa kada battle, palaging naghahamonto ng suntukan si Badong. Gusto mo ng mano-mano, pues diretso ka baon. Aking mga suntok magpapasabog to ngayon. Perpekto aking forma na parang bulkang mayon. Siyang Juan babakbakan, grabe arte iho. Sa bawat laban panay tulak ka, kunwari agresibo. Pero wala pa ring balita na tunay kang sumapak. Tahol ka ng tahol, di ka marunong kumagat. Sa gubat bawal maging alpha ang may mababa na testosterone. Mataas ang iyong estrogen, humot ka o bisong. Tutupi ang karakter at pagkatao mo, badi. Titiklop ang iyong papel na parang origami. Nung laban niya kay Sak, kitang-kita ko agoy. Siya doon ay nag-e-statter. Ramdam ko yung panaghoy. Di makontrol kanyang enerhiya. Nagmumukha ka ng abnoy. Mistulak ang kandilang natutunaw sa sarili niyang apoy. Sa oras pa'y lumalagpas at ang rason inyong alam. Sobrang dami mo mag-rebut pero konti lang may laman. Sagot lang na pabalang. Ikababagsak mo yan alis. Ikamamatay mo pamimiloso po na parang Socrates. Oh. Sabi niya siya daw ay horror. Horror! Bata kang nalilito. Dumaan ako kay Plasma at kay Emar, ano pang magagawa nito? Mas halimaw ang presensya pag si Lucas ang lumamon. Di ka atleta sa Siargao at sumasalubong ka sa alon. Oh. Left field lang ng left field, palagi pambira.
Prime McGregor, sobrang lakas pagkaliwa. Dila mo'y instrumento, lakang sandatang panggiba. Kahit kumain ka ng kalburo, di mahihinog ang iyong salita. Yayain mo ako sumindi ng may malakas na boses. Huling nagpasiklab ako ng damo, nakausap ko si Moises. Sa gitna ng crowd ka bumubomba. Isipin mong mabuti to. Alam kong di ka terorista pero sabog ka sa publiko. Ako'y basta sa gubat na ban mga puno. Gulat mga lumad sa pagbungad at pagsuyo. Sulat ang nanguna at sa ulat marahuyo. Pag mga kulay ay naluma, mag-uusap mga sugo. Buhay mo ay magbago na, salamat yan ay tama. Basta limuot na nakaraan, isiping nawala na. Daigdig ko'y mapayapa, mundo'y mas masagana. Sa alagad ng batas ka nakulong, sa alagad ng sining kalalaya. Ang lakas nun. Ang lakas ng round 1 ni Zenduk. Ang daming magagandang metaphor doon na iniwan niya yung about sa kandila, sarili mong kandila. Parang kandila si Zaki. Parang kina-compare niya si Zaki sa isang kandila. Actually, hindi kina-compare. Inihahalin tulad niya si Zaki sa isang kandila na kung saan nilalamon siya ng sarili niyang apoy. Ang ganda nun. Tapos, nagustuhan ko rin yung about sa kinakalburo para mahinog, diba? Pinipilit kang hinugin. Ang ganda nun, ang ganda nun. Ang lakas nung round 1. So, tingnan natin kung makakabawi si Zaki. Yayain ko daw siyang sumindi. Tanginan to, walang PSG. Nung huling sumindi daw siya, nakausap niya si Moises. Ang what? Nung huling sumindi ako, tangina, nakausap ko, Parak! Tangina, left field, tas slant rhyme. Yung gantong matchmaking, si Arik, nang babatrip na naman. Sipin niyo yun, tinapat si Zaki versus Buzz Lightyear ng Cagayan. Isa buhay round 1! Start ng aking journey. Kaya no holds barred, tinitiyak ko na wala ring mercy. Tong probinsyanong iiyak ko parang fans ni 30. Sulatan mo ng grupo niyang alas 4 at maghanda tong wagas. Walang palag yung alas 4, yung sapak ko parang kwadrong alas. Trying hard maging iba. Bigyan natin pansin. Siya daw ay unique, tangina. Di na siya mahambing. Pwes para sa akin, gaya lang din to ng iba. Iba ba, di ba din? Sobrang kakaiba daw ng estilo niya, lahat ng laban niya, style clash. Sabi niya nung nakaraan, lahat ng laban mo, style clash? Tangina mo, ano naman? Ang pagiging kakaiba, hindi sapat. Di porket kakaiba, hindi nawak. Kung bibilangin ng suntok, onte. Kaya mahina itong manok nyo. Chope! Matalinghaga nga ang kanyang lyrics. Ang tanong, yan ba'y mabisa? Ganyan magsalita yung mga alipin nung panahon pa ng Kastila. Napaka-poser mo't mapagpanggap, huwag kang kupal gago. Year 2000 pinanganak kung magsalita parang lumang tao. Nasobrahan sa palo, siya'y naging abnormal. Mga tira niyan ang layo, parang Mr. Long Bam. Puro uncommon words bit-bit neto para tunog technical ang reference. Gumamit man ng iba't ibang elemento, you won't take me out my element. Panay paggamit ng kasabihan, bastang malalim talaga. Paano yan pag nasabi mo na lahat ng kasabihan? May masasabi ka pa ba? Napakawak ng estilo, dapat dyan binibase ko. Magbabanggit ng kung ano-anong kawirduhan, tapos tawag dyan lirisismo. Basang-basa ko kung paano to lumaban. Debut niya pa lang, magbabanggit ng puno, damo, kalikasan, nature niya na yan. Puro hayop, halaman, tinatapik niya palagi, nagkukunwari na smart. Ganyan yung mga rapper kapag lumaki sa farm. Malalim siya magsalita, yan ang finiplex niya. Pero madalas na saliwa,
tsaka didirekta. Hindi ka deep, tangina ka, meron kang diferensya. Yung estilo niya, makabagong balagtasan. Yung estilo ko, panggagagot balagbagan. Kaya laglag sa round 1 tong damuho pagkat cringy yung style niyan. Wala kang tsansa na sumulong, manatili ka lang dyan, ikay magiging laman dyan. Mga pangarap mo bubuho, parang building sa Thailand. Opak. Kayo, Bonnet! Shit, ang lakas nung nung ender niya, may social awareness. Kinalimutan ako kay Zaki. Nagustuhan ko yung setup niya sa ganyan yung mga rapper na lumaki sa farm. Ang ganda nung nature, ang ganda nung actually may halong history, ang ganda nung pagkakabalangkas niya sa ganyan magsalita yung mga tao nung panahon pa ng Hapon. 'Di ba? Kung magsalita ka para kang lumang tao. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Gusto ko yung mga mga ganong style. Tapos, speaking of style, diba, kung na-question niya nga dito yung characteristic or yung style na binibigay ni Zenlook sa laban. At magandang personals yun, no? Samantalang si Zenlook din, napahalagahan ko din talaga yung pagiging malalim niya sa linguistic at sa dialekto, diba? Pag-appreciate ng dialect kasi sinaluhan niya ng ibang dialect yung kanyang bars. Kaya gustuhan ko rin yun. So, yan. Let's go. Round 2. Malakas. Malakas sila parehas dito sa round 1. Talagang walang gustong matalo sa kanilang dalawa. Let's go. Round 2. Pagin natin! Anggel ko, tungkol sa ribat. Nagribat. Di ko na dapat ikagulat to. Dinadamihan mo magbalik, di ka kasi komportable sa sulat mo. Repin Morovitz! Morovitz! Malamoro na may bolo, sultan na may sundang aking husay. Parang damit ng mga Muslim, sabi ko ako'y makulay. Sa Luzon ka lumaki, iba ang yung mata at mga natanaw. Ikaw yung Moro, pero sa atin ako yung mas namulat sa Mindanao. Nung laban niya kay Lanceta, yung nanay dinamay pa ni kumpadre. At yung kapatid na sumasayaw kay Willie daw nagpapadali. Mga kapatid natin na Moro, pwede dito pakisabi, akala ko ba kapag Muslim mataas respeto sa babae? Ang Zaki ay salita sa Quran na may mahalaga na katayuan. Puro o dalisay, isang lalaking makatarungan. Kaya paano ka gaganap bilang kampyon na may titulo at karangalan kung di mo nga kayang gampanan ultimo ang titulo ng sarili mong pangalan? Karon yano ra ang agiwa na limot sa utlanan, padayon lang sa biyahe sa mahilong nga lubnganan. Sa ako ang balansi, sige inyo ang bulawan, mas akong gipalabong ang punuan sa kaalam. Di ka nahahalatang Muslim, wala sa iyong postura at takbo. Ako nagbibisaya ako sa battle kasi yun ang pagkatao ko. Ikaw paano mo ipaglalaban ang kultura ng hip-hop at papanindigan to kung di mo nga kayang irepresenta ang kultura ng mga kinalakihan mo? Hahatulan ka ng wika, humanda paglukas na sa tinta, kumanta nagpugay mga lumad mga ita, kusang damahin ng matauhan na malika, una ang manika, kuhan ng kandila, makunat na pagkulam hanggang pumatak at lumabas ang luha niya sa luma na mantika. Sulat kapag pumatas sa riwa, bungat kapag bumara mabisa, kulay sa pagbunga nga at bulala sa dila, hulang nagpakita nakausap na balita, kaway ko magwalang tira, umay kadarima, paulanan sa hukay tatabunan pa ng lupa ka, kaway kupal, kaway kulang, kaway tunay na mahina. Yan ay lalim na sa taktika na labis pagkaskas, taling nasa pabrika ng praktika tastas, wari kaway naligaw sa hangin na paspas, at marilag sa mahiga ng aking magaspas. Kamusta? Hinirang na kampyon ng sunugan, nung pumasok na sa flip-top naging pipitsugin at batukan. Para kang kabute na naging mahiyain sa ginaw, inaasahan kitang umusbong pero hindi ka lumitaw. Sa pananaw ay taliwas, malakas sa alak batang to, baka parusahan ka ni ala at ang sakit mapasayo. Saksakin ng patalim kanyang atay na may ano, tawag dito, Excalibur, espada sa bato.
Di mo alam kung saan tatama, di prediktable sa dulaan. Parang palad na puro kalyo, ako'y mahirap mahulaan. Nung si Lucas ang binigay, bakit tinanggap mo pa rin? Dapat di mo sinusubo ang di mo kayang nguyain. May kanya-kanya tayong alas at katangiang pambara. Di sumasakay sa hype, sa tao di rin patawa. Ito'y letrahan talaga, susulatan kumbaga. Tinalo ka ng purong battle MC, lirisismo ang dala. Deng, napakasakit nun, Kuya Eddie. Napakasakit. Napakasakit ng round ni Zenloop. Na-combo pack niya dito si Zaki. At, ang dami niyang nilapag na matatalingahaga. At, hindi ko man maintindihan yung Visayan dialect niya doon or yung kanyang Visayan bars niya ay naramdam ko yung intensity ng round 2 niya. So, let's go, Zaki. Tingnan natin kung makakabawi ka dito sa round 2. Let's go! Aking nahuli ang laro mo. Stupid at banuto. Tudurugin hanggang dulo itong newbing kalaro ko. Paulit-ulit mga guhit, mga multing walang punto. Kupal mga tinta, mga human si Enigma. Dapat dito ipaampon na parang pusa ni Enigma. Puta, inuulol lang kayo nito. Pukin na. Parehas tayong nag-PSP. Yak. Ew. Binabastardize mo yung kultura, ha? Pero TF ko doon, 100k plus winning bonus, kaya success ang deal. Habang si Zenloop nung lumaban, pinayaran lang ng 30 mil? What? 30k ka lang? Naturingang tanga! 30k lang palang offer eh, ba't lumipat ka pa? PSP nga eh. Lahat ng mga lumaban doon, para sa pera. Itong PSP nga eh. Lahat ng mga lumaban doon, para sa pera. Itong engot na to, lumipat na agad. Para sa 30! Isipin mo yun, madalas yan mag-angas, pero makitid tong yawa na to. Isipin mo yun, Lucas, mas mataas pa yung TF ni Yangwan sa'yo. Magising ka sa katotohanan at mag-analyze ka. Magse-sell out ka na nga lang sa mababang price pa. Narcissist ka, di ba? Sa sarili, mataas ang paningin. Eh kung ganun, bakit sa TF ay mababa maningil? Ang akala ko nung una tong si Lucas pang kultura talaga. Ayun pala siya'y parang puta makukuha lang sa murang halaga. Ayaw niya daw sa English. Tung nerdo, daming kwento. Ayaw sa English, pero sumigaw ng let's go, pangin, let's go. Makata na inutil, madalas na tuliro. Di na yata nakabuti yung pagkakabuti mo. Kasi addict na sa magic mushroom. Atat na atat yan dumali. Pag wala ng PSG, yung baka nila, inaabangan yan tumae. Sa psychedelic drugs, labi siyang nagpatangay. Sa psilocybin na in love at namihasa ka na bay. Puro na lang pag-e-enjoy mga galawan niya sa blay. Itong psychedelic boy ay naging batang pasaway. Artist na buwang, yung mga hilig mo, kapuna-puna. Lagi kang lutang, kaya feeling mo, paro-paro ka. Paro-paro ka? Talaga? Talunan ka na, bobo. Paro-paro pala to, kaya mahilig magsuot ng mabulaklak na polo. Puro kasi shrooms at LSD, kaya masyado na tong stupid. Sina-soundtrip niya araw-araw yung paro-paro G, tsaka paro-parong bukid. Kung paro-paro ka, ako yung king at mastermind, ikaw yung bitch na sa aking tide. You'll make me rich and satisfied, makipag-meet sa ating clients. Buong week may mag-grind ka lang sa dick ng other guys. Parang Kendrick Lamar, ganun mang pimp ng butterfly. Dapat nag-pass ka sa tournament, dapat ni-reject mo pa anyaya ng in-check.
Yung desisyon mo na pagsali nagdala sa'yo sa death. Ngayon mapapahamak malamang ay may regret. Your small actions led to bigger consequences. Yun ang butterfly effect. Wow, malakas din, no? Tumatak sa akin yung ano nila, yung angle nila sa bawat isa. Si Zenlook, pinanlaban niya yung religion ni Zaki. Tapos si Zaki naman, tinira naman niya kay Zenlook yung prinsipyo, 'di ba? So, maganda to, maganda to. Pwede. Let's go, round 3. Minamak niya yung rhyme scheme ko. Ikaw nga halos maputo lang ugat sagad kung mag-rap to. Ang sakit mo pakinggan para kang drama sa radyo. Bayolente at brutal. Walang drama sa inklusyon. Di ako si Sak. Sa round 3 wala akong emosyon. Di rin ako ang ika-6. Ibibigti pa kita sa harap ng mga tao. Kitang-kita nyo may sabit. Di ako malinis magtrabaho. Sa mga bara ko, meron kang atraksyon. Panatiko ng lirisismo. Niyayakap niya ang bagyo, sumusunod siya sa ipo-ipo. Dahil hinahanap ang kanyang sarili. Bakit ka nandirito? Sanggol na di na binyagan, naliligaw sa limbo. Wala sa katinoan, tulirong nagtunganga. Parang nasa ingay likha, pinapanood kang tulala. Tiga-Pasig na nag-e-slant rhyme. Pamilyar ka bata. Tatay mo si Harlem, kapatid mo si Katana. Palaisip ang hiraya, mga bilin at biyaya. Ang mga sasabihin na natili ng pithaya. Tinig na may sining kakabigin ng ligaya. Alaala ng magiting aawitin lang sa piling na nigaya. Paano to pumapasok? Tsak na hindi ka delikado. Iskinita sa iyong utak ay hindi pa sementado. Presidente ng katangahan sa kakupalan pa si Muno. Parang palpak na akusasyon kasi mali ang tinuturo. Hustler ka, di ka marunong magdala. Yung asset na nagturo sa'yo dati, masaya. Mabangis ka't agresibo, sa snitch tabla ka nga. Umaasta na tigre pero tinalo lang ng daga. Ngayon paano ka naging maangas at sa battle pambaragan? Kung sumasayaw ka ng budots para lang sa crowd mapalakpakan. Ba't nandito ka sa lupa? Alis sa mundo ko. Tamod ka ni Harlem, dapat tubig teritoryo mo. Mga nilalang sa isabuhay, may mga sungay na pangkabig. At ayon sa babaylan, may mga demonyong may mabalasik. May mga tuso daw na halimaw, mas pinili kong lumapit. Di kumukulo ang langis ko, walang nadaramang panganib. Mga linya at ideyang sobrang lakas kung iisipin. Mga barang pag binigkas nakakapudpod ng mga ngipin. Kalmot ko pag tumama sa balat niya ay mas klaro. Parang anim, tawag dyan marka ng diablo. Kanyang ulo ay pihitin, hanggang buto ay marinig. Parang may dalagang dumaan, may mababali na lieg. Yang titulo mo sa sunugan, wag mong ilagay sa harap ko. Kahit hindi ako kampyon, mas malakas ako sa'yo. Sa sukat na kausap mga una na bagani. Sa sukat na kausap mga una na bagani. Prutas na nakuha ay kay Lucas na bahagi. Lupay na sabugan ng gayumang manawari. Pagkat ako'y makatarungan lahat pusa't maaari. Mabuti ka na tao, at bilib ako dyan brother. Malakas ang sulat pati boses, isang magaling na battle rapper. At ang alay kong papuri ay tunay para sa kanya. Binibigyan kita ng bulaklak, ganyan talaga ang tao pagpatay na. Oh, dang. Okay. Dito papasok yung kahalagahan ng pag-line up mo ng bara mo, ng kung saan mo magandang ipwesto, yung mga placing, kung alin yung mas malakas mo na pang-ender, di ba? Yung malakas na pang round 3. Maganda yung last part niya na bibigyan ka ng bulaklak. Dahil, parang patay na or something. Kaso lang yung whole round 3 niya, hindi nakatulong. Para sa akin, itong round 3 niya, ay sana ito yung round 1 niya. Kasi, mas malakas yung round 1 niya kaysa dito. Or either round 1 or round 2.
pinag-switch niya. So, yun. Technically, baka mabutasan siya dito ni Zaki. Kasi, hindi siya kasing powerful nung round 1 and round 2 niya. Pero, nagustuhan ko yung kapag may dumaan na dilag, may mababali na leeg. Diba, ganun yung mga manyakis. Kung may dumaan na babae, gumagano. Nababaling leeg eh, no? So, literal at metaphor, pasok yun. Ganda nun. So, let's go, Zaki. Tanginan to, naglabas pa ng langis. Idiot to. Magagamit mo yan mamaya, panghilot mo. Kakaiba yung fetish. Itong weirdong makata. Kasi gusto niya daw, buntisin yung tadhana. Nakikipaglandian sa bulaklak. Nagpapayakap sa maligno. Nagpapalambing siya sa hangin. Nakipagtanan sa anino. Ang bano ng concepts mo, hilaw ka pa, dumura. So ano yung soulmate mo? Ligaw na kaluluwa? Kumakantot daw siya ng hubad na katotohanan. Mag-isip ka naman, tarantado. Kumantot na lang ng hubad na katotohanan kasi di makakantot ng tao. Makatang tigang. Yung ganyang estilo, nakakagimbal. Sa sobrang libog, yung mga idiom, ginagawa niyang sexual. Sa battle rap, nilalabas mga nadarama niyang urges. Naaatat na tong tigang kasi tumatanda siyang virgin. Isa daw siyang alamat, kaya niya daw gawin lahat maliban lang sa magka-girlfriend. Madalas yan mabasted. Kaya tigang na yan, punyeta na yan. Nangarana to dati. Ang kinanta niya, yung Ebat Adan. Ebat Adan, Ako, laging malakas sa cheeks. Panis si Lucas. Tanging naranasan niya na kiss. Halik ni Judas. Edad 25 lang si Lucas. Pero para na siyang 48. Sa sobrang weirdo niyan kausap, walang nakaka-talking stage. Pangarap niya daw makadila ng pusi. Rumumansa ng nipol. Gusto mong makakita ng pusi? Humarap ka sa mirror. Kung boplax walang tot na, kaya sobrang obsessed. Kung ayaw mo na maging birhen, then go fuck yourself. Sige, ako na masama. Ikaw yung nice guy. I'm just spitting facts. Pero tandaan mo, Zen look, nice guys finish last. Mulat ka daw tong si tanga kaya nagpipiling masyado. Bukas ang ikatlong mata pero yung isip niya sarado. Bukas ang third eye niya. Buhok na MC to. Kaso lang yung third eye ginagamit niya pang stock sa FB ko. Mga galawa mo ang corny, baliw ka na ba, Brad? Kaka-upload ko lang ng story, naka-view ka na agad. Maiihilan to sa pantalon kapag nag-crunch time. Mga linya ko na dala kaya kang ma-flatline. Sa tindi ng mga barako at mga punchlines, pati ikatlong mata nito magkaka-black eye. Favorite ni Arik yan. Siya ay nerdong na-spoiled. Kung mag-rap naman sa Bly, ako'y medyo annoyed. Kung sobrang wakasin ng style, puro lecture at points, ako slant yung mga rhymes, pero straight to the point. Second side, 14. Ang lakas nun, no? Ang lakas ng round 1 and 2 ni Zenlook. Feeling ko lumuwag siya nung round 3. Medyo nagkabuta siya doon. Zaki, all 3 rounds, consistent siya. Lahat ng rounds niya malakas. Kung magdi-decide ako ng panalo ngayon, nang hindi ko to itatali, ang pipiliin ko ay si Zaki kasi naging consistent yung all 3 rounds niya, naging malakas. Lahat ng banat niya kay Zenlook, tumagos. Kasi inaangguluhan niya sa karakter, sa style, sa rhyme scheme, sa personal life. Natuhog niya dito si Zenlook ng buong buo. Diba? Kaya, para sa akin, Zaki ang hatol ko. Kung hindi ko checkan yung aking scoring sheet. So, yun. Let's go. Zenlook versus Zaki. Mag-iayos pang beses. Para sa lang pareho.
ang Bata ng Urado, 4-1. Mga kaharap, ang mananalo sa Jonas vs. St. Ice. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Ayun. Yun. Ayos lang. May bumoto pa rin kay Zenlook, kaya hindi na rin masama. Na-appreciate ko yung pagmamahal niya sa kultura, pagmamahal niya sa linguistika, pagmamahal niya sa paggamit ng sariling dialekto, 'di ba? At pagrepresenta ng mga Bisaya. So, napahalagahan ko 'yon sa laban na 'to. Si Zaki, nagustuhan ko yung pagiging consistent niya, yung lakas na ibinigay niya all 3 rounds. Naging solid yun hanggang sa huling patak, di ba? At yun, samahan niyo ako sa part B ng laban na to. Akin pong hihimayin ang kanilang tumatak na mga bara. At ayun na nga mga kahatol, napakainit ng palitan ni Zenlook at Zaki. Pero ang tanong, kanino kakampi ang Balarila at sino ang mas tumibay pagdating sa tayutay? Kung may linya na tumatak sa inyo, i-comment nyo lang yan sa baba at akin pong susuriin at tigtignan kung pwedeng maisulat sa research paper na ginagawa ko. Kaya huwag nyo din po sanang kalimutan na i-like, i-follow at i-subscribe ang aking channel at The Real Marikita dito sa YT at sa TikTok. Muli ako po si Marikita, proud independent artist mula dito sa Los Angeles, California. At ito ang Battle Hatol kung saan bawat bara may bigat ng salita. Hanggang sa susunod nating obserbasyon. Salamat at kita-kits. Peace, love, and progress. See you sa second part. Kindness sincerely into the world, generous compassion, concern, behold, compliment, smile at others, be friendly. When someone is sad, here show empathy. Keep in mind self-care ain't self-indulgence. Take care of yourself to help more further. Pandemic made the world's mental health bad. Try to relax, meditate, feel better. Climate change, stop the problem of humanity. People expect